Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng News 5. Title, Nagpepersonalan na Nababahala raw si President Bongbong Marcos sa mga nangyari sa Senado sa mga nakalipas na linggo. Aniya, malaki ang pinagbago nito kumpara noong panahon niya bilang senador. Ito ang payag ng Pangulo. Madalas kaming nagtitinginan ni ES Executive Secretary Ralph Recto. Paano nangyari na iyang Senado hindi na kagaya noong panahon natin? Nagpepersonalan na So, ibig sabihin, magaling siya nung siya ang senador. Ganun ba yun? Ano bang naipasa niyang batas bilang senador? Wala akong maalala. I was watching the comments of former Senator Frank Drilon, sabi niya. Paano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how the Senate is supposed to function if those are the kind of things the Senate is embroiled in. Dagdag pa ni President Marcos. So nababahala siya. Talaga bang nababahala dahil sa kapakanan ng bansa? Ano sa tingin nyo? Or nababahala lang siya dahil Blue Ribbon Committee hearing sisimulan na. Dalawa lang yan oy, mga senador, mag-ayos-ayos ka dyan. Kawawa ang taong bayan. Gawin nyo ang trabaho nyo. Magpasa kayo ng mga makabuluhang batas para sa ikakaunlad ng ating bayan. Wow, maganda yun. Kung yun ang motibo ng Pangulo na babahala siya. Paano? Kung ang alam nyo na, yung issue ng mga maleta. Sa Brave 18 testimony, aligasyon pa lang naman ito. Brave 18 testimony, joint statement, pinangalanan nila ang Pangulo. Nag-deliver ang mga ilan-ilan sa Brave 18 mismo sa bahay ng Pangulo, I think Forbes Park, at saka sa Poway, Ilocos Norte. Pinangalanan ng Brave 18 anak ng Pangulo nakatanggap ng maleta nag-deliver ng maletang pera. Pangulo, Brave Sandro Marcos, Martin Romualdez, dating SP Soto at iba pa, pinangalanan. Sad to say, instead na patawag ng Blue Ribbon chairman noon, wala. Na isang tabi. Kaya ako, nalungkot. Kasi kahit yun, mga aligasyon lang, kailang the people need to know kung totoo ba o hindi. The only way to prove is through an investigation, and then isalang mo sa witness stand, have them under oath, i-cross-examine, doon mo malalaman kung nagsisinungaling ang Brave 18. Hindi nangyari yan nung panahon ni SP Soto, panahon ni Chairman Lacson sa Senado. Nagsalita ba siya noon? Wala lang. Ngayon, nag-change leadership. Tapos, nababahala na. So, I don't know kung anong rason, kung yung pagkakabahala ba niya is dahil apektado ang mamamayang Pilipino sa bangayan o yung electronic voting. Para sa kanya daw,
Hindi maganda. Dapat daw ang isang senador dapat pupunta mismo sa Senado. Bakit nung panahon ng pandemic hindi naman kailangang magpunta ang mga senador? Bakit nung si Senator De Lima nakakulong? Hindi naman siya kailangan. Bakit ang Kongreso, ang mga kongresista nung butuhan sa impeachment ni BP Sara, napaka-importanting boto yun. Pinayagan naman ng House leadership ang mga kongresistang wala sa plenary na bumoto. Bakit natatakot sila sa electronic voting na yan na hindi man naman ipinagbabawal sa saligang batas? At anong pakialam ng Pangulo? Ito, post ni Attorney Baligod. Anong pakialam mo sa nangyayari sa Senado na co-equal branch yan? Separate ano yan? Bakit ka nakikisawsaw? Ganon ang birada ni Attorney Baligod. Na I agree. Bakit siya nakikisawsaw? Okay lang yon si SP Drilon dahil dati siyang senador at saka pwede siyang makialam, pwede siyang magsabi ng ganon. But ang Pangulo, nagbibigay ng comment tungkol dyan, there is something. Alam nyo na. So dito, tinignan ko, News 5 mainstream media ito. Dati-dati dito, makikita mo yung number of reaction. Ito 14,000 ang nag-react. Tignan nyo 9,900 ang tumatawa, 2,000 ang galit. Halos 1,800 lang ang nag-like sa Pangulo. So, anong percentage nito? Nasa 90% sa mga netizens hindi naniniwala or tinatawanan lang ang Pangulo. Dito mo makikita ang pulso ng taong bayan na wala na. Negative 15% na nga ang rating niya. Basa lang ako sa mga ilang comments. Odds, Salds, ikaw ang may utos, ikaw ang may pakana, ikaw din ang nagpuna. NCR for Sara, kunwari wala siyang alam. Hill, Mangilumwaton, kung madalas na kayong nagkatinginan ni Recto, ibig sabihin, iba na yan. Baka may namumuong pagtitinginan kayo. Nagkakagulo lang since naupo ka. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon humanagyod pag-atop sa balay ni auntie og maayo na gyud nga tan-awon. So dili na sama ganina nga mga buslot na ang yangiro. So karon maayo na. So kini si auntie usan ni siya kabalo nga wala na niya kakayahan sa pagpuli sa iyang atop apan karon nalipay siya nga natagaan siya giro. Salamat nga napulian na gyud akong atop. Mabainting ko na ni kato. Nagkayag na. Oo. Salamat sa Ginoo ang naghatag ani. Oo. So pila na di auntie ka tuig nga nabalo ka na? Upat pa man na bulan. Upat pa ka bulan. Oo. Oo, so kuan gyud auntie ba dugay-dugay nang wala mo nakapuli og atop, namatay na lang si uncle. Oo, dugay-dugay na. Among atop. Oo. Lagi. So pila ka buki mong anak ante? Upat. Upat. So tanan na nakapamilya ante. Tanan na. Ay, so ang nagpuyo karon, ikaw ra sa imong balay nagpuyo karon. Ako ug akong mga apo.
ikaw ug ang imong mga apo. So pila na day imong edad ante? 57 o 55. 55 ka na. Oo, so kuan na gyud ante ba? Pila na ka buki mga apo ante? Unom na. Oo, sige. So salamat kay ante. Salamat sa paghatag sa sin. Oo. Kaya makabid.